Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 976. 9-star daw huwang. Nagtagal ang mga ulap sa tuktok ng bundok habang umaalon ang kalawakan. Sunod-sunod na alon ng may batik-batik na enerhiya ay mabilis na lumitaw. Sumulpat ito sa katawan ng binata na nakaupo sa gilid ng tuktok ng bundok mula sa lahat ng direksyon. Sa harap ng walang katapusang pagbuhos na ito ng enerhiya, ang katawan ni Xiaoyan ay lumitaw din na parang isang napakalalim na hukay. Hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagiging napuno, hindi alintana kung paano bumuhos ang enerhiya sa kanya. Napanatili na ni Xiaoyan ang estadong ito sa loob ng 3 araw mula nang maubos niya ang Mighty Huang Pill. Ang kanyang katawan ay parang isang hindi gumagalaw na bato sa 3 araw na ito. Tanging ang paulit-ulit na umiikot na enerhiya na umiikot sa itaas ng kanyang ulo sa tuktok ng bundok ay nagbuga ng mahinang alulong. Ang napakalaking medicinal strength ng Mighty Huang Pill sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay napalitan na ng surging Daoqi na umaagos na parang tubig baha sa loob ng mga ugat ni Xiaoyan. Bukod dito, nagkaroon ng walang tigil na dami ng natural na enerhiya na pumapasok mula sa kalikasan. Pinino ito ng Heavenly Flame, na naging purong Daoqi na sumanib sa malaking kumpol ng enerhiya na ito. Bagamat mayroong isang malaking dami ng natural na enerhiya, ang natitirang purong Daoqi, na hinihigop ni Xiaoyan, ay isang maliit na dami pagkatapos ng maraming pagpipino. Gayunpaman, ito ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa wala. Ang naipon na tubig sa kalaunan ay magiging isang ilog habang ang pumapatak na tubig ay tuluyang tumagos sa isang bato. Ang ganitong akumulasyon sa paglipas ng panahon ay aabot sa medyo nakakatakot na antas. Ang Daoqi sa loob ng karamihan sa mga practitioner ay nakuha sa ganitong paraan. Ang pag-asa sa mga medicinal pill para tumaas ang lakas ng isang tao ay, pagkatapos ng lahat, isang shortcut. Hindi ito maaaring gamitin ng labis o mabibigo ang isa na maabot ang mas mataas na antas dahil sa mas mabilis na bilis ng pagsasanay. Gayunpaman, kung gusto talaga ng isa na pag-usapan ito ang unang pagkakataon na gumamit si Xiaoyan ng medicinal pill para tumaas ang kanyang lakas. Hindi pa siya gumamit ng Dao Spirit Pill noong siya ay nasa klase ng Dawang. Kaya naman, wala siya sa kategorya ng sobrang paggamit. Ang pagsasanay ni Xiaoyan ay tumagal ng medyo mahabang panahon. Ang nakapagpapagaling na lakas ng Mighty Huang Pill sa loob ng kanyang katawan ay ganap ng napino noong isang araw. Gayunpaman, hindi siya agad nakagalaw. Sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Ito ay dahil malabo niyang naramdaman na ang nakapagpapagaling na lakas ng Mighty Huang Pill lamang ay hindi sapat upang payagan siyang itaas ang kanyang lakas ng 2 bituin. Palagi niyang hinahabol ang pagiging perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito ay isang gininto ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Natural, kailangan niyang hawakan ito at itaas ang kanyang lakas sa pinakamaraming posibleng lawak. Lumipas ang 4 na araw habang pinanatili ni Xiaoyan ang ganitong saloobin. Sa loob ng 7 araw na ito, inilagay ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsipsip ng natural na enerhiya. Sa ilalim ng walang tigil na pagsipsip na ito, ang Daoqi na dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat ay unti-unting lumundag at naging malakas. Sa bawat oras na ito ay umiikot, ito ay magdadala ng walang tigil na dami ng enerhiya. Ang gayong punong pakiramdam ay nagdulot sa kanya ng isang salpok na umungol sa kalangitan. Siyempre, natural na pinigilan niya ang ganoong salpok. Malinaw na alam niya na kung siya ay magpapakawala ng isang dagandong, ang hirap na ginawa niya sa panahon ng kanyang pagsasanay ay malamang na masayang. Mabilis na lumipas ang oras sa panahon ng pagsasanay. Ang tuktok ng bundok ay tahimik pa rin tulad ng dati. Paminsan-minsan, ang Earth Demon Puppet ay biglang nagangat ng ulo at naghahadjas ng suntok patungo sa isang lugar na hindi kalayuan sa bundok. Isang nakakatakot na puwersa ang tumagos sa hangin at binasag ang isang magical beast, na lumipad sa loob ng 100 metrong radius ng tuktok ng bundok, sa isang tumpok ng laman. Sa panahong ito, ang tuktok ng bundok na ito ay karaniwang naging isang ipinagbabawal na lupain sa loob ng hanay ng bundok. Ang mga magical beast na dumanas ng ilang pagkatalo ay natutong maging mas masunurin. Paikot-ikot sila kapag dumadaan sa lugar na ito. Sa makatuwid,
Ang pagsasanay ni Xiaoyan ay umunlad sa isang napakakatatag na paraan. Sa wakas ay lumitaw ang isang maliit na aktibidad sa umaga ng ikawalong araw. Ang enerhiyang umiikot sa itaas ng ulo ni Xiaoyan ay nanginginig ng ilang beses bago dahan-daang kumalat. Ang pabago-bagong espasyo sa paligid niya ay unti-unting bumalik sa kalmadong estado nito. Ang pag-ikot ng enerhiya ay nawala ng ilang sandali bago nagsimulang marahan ang mga talukap ng mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, dahan-dahan silang binuksan. Ang maitim na mga mata ay sinaunang ngunit karaniwan. Napakatahimik nila na tila kagigising lang. Walang nikatiting na ripple sa loob nila. Ang training seal ay dahan-dahang nakakalat. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nakalahad ang kanyang kamay sa patag na paraan. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang umaalon na Daoqi na damaloy sa kanyang mga ugat ay agad na nagsimulang umikot. Sa wakas, ito ay parang isang kabayo na nawalan ng pagpipigil nang tumakas ito sa mga ugat ni Xiaoyan at sumanib sa kanyang katawan. Dahil ang maringal na Daoqi ay sumanib sa bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan, isang matalim na kinang ang biglang lumitaw sa madilim na itim na mga mata ni Xiaoyan. Tumataas din ng diretso ang kanyang aura sa mga sandaling ito. Mabilis itong nakalusot sa 7-star level at tumawid sa 8-star level. Hindi huminto ang aura matapos makapasok sa 8-star level. Sa halip, tumalon ito ng husto. Ang mga damit sa katawan ni Xiaoyan ay lumipad sa kawalan ng hangin, at ang batong kinauupuan ni Xiaoyan ay nagbuga din ng bitik na tunog. Lumitaw ang ilang maliliit na linya sa bato. Ang nakapaligid na umaagos na fog ay lumilitaw din na hinailan ng isang pares ng hindi nakikitang mga kamay. Mabilis na lumaki ang hamog. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating ni Xiaoyan ang rurok ng ikawalong bituin. Isang layer ng invisible film ang biglang lumitaw at pinigilan ang tumataas na aura. Biglang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang magkabilang kamay nang maramdaman niya ang mahinang pagbara. Hindi siya tumigil sa puntong ito. Sa halip, bigla siyang tumayo at nagpakawala ng mahabang alulong patungo sa langit. Isang malinaw na parang crane na sigaw ang agad na tumagos sa mga ulap at umalangaw-ngaw sa kabundukan. Matagal bago ito kumalma. Ang alulong ay tumagal ng medyo mahabang panahon, na tila isang hininga ay pinilit sa kanyang limitasyon. Namula rin ang mukha ni Xiaoyan dahil dito. Ang mga berdeng ugat ay pumipintig na parang bulate sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang mabangis na hitsura. Baliin mo. Ang mga kamay ni Xiaoyan ay mahigpit na nakakuyom. Biglang nabasag ang piraso ng napakalaking bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga pira-pirasong bato ay lumipad sa lahat ng direksyon habang ang isang mahigpit na sigaw ay lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan. Crack! Sa isang lugar, nasira ang isang hindi umiiral na layer. Ang aura na pagmamayari ni Xiaoyan, na huminto sa pagsikat, ay muling tumaas, lumampas sa antas ng 8-star, sa wakas ay huminto sa 9-star. Ang aura ay nabasag lamang sa 9-star nang ito ay biglang huminto. Bumagsak ang katawan ni Xiaoyan sa pagod na paraan. Inalalayan niya ang kanyang mga kamay sa lupa habang paulit-ulit siyang humihingal na namumula ang mukha. Bagamat nang hina na ang kanyang mga paa, may saya na mahirap itago sa kanyang mga mata. Alam niya na ang kasalukuyang siya ay umabot sa ika-9 na antas ng bituin sa tulong ng Mighty Huang Pil at ng sarili niyang resolusyon. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Xiaoyan ay isang 9-star Dao Huang. Nagkaroon lamang ng agwat ng isang bituin sa klase ng Daozang. Bagamat ang isang bituin na ito ay nagpahinto ng hindi mabilang na bilang ng mga eksperto, si Xiaoyan ay may tiwala sa kanyang sarili. Ang Daozang na ito ay hindi ang kanyang wakas. Munting kapwa. Hindi masama. Alam mo talaga kung paano sumulong ng kaunti sa ganoong sandali, umaasa sa iyong lakas ng loob para umasenso. Ang matandang ito ay hindi nakikita ito sa loob ng maraming taon. Ang buntong hininga ni Tian Wu Zunzi ay dahan-daang ibinuga habang si Xiaoyan ay humihingal. Sobra-sobra ang papuri sa akin ng matandang Ginoong Yao. Kaya lang, pinipigilan ko ang isang pahinga sa aking puso, at gusto kong isubo ito. Gayunpaman, hindi inaasahan na nalagpasan ko ang hadlang na ito. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo at tumawa. Matapos ang kaninang pagod,
naramdaman niya ang isang maringal na Dao-chi na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pagod na pakiramdam na iyon ay mabilis na nawala. Kahit paano ito nangyari, hindi pa rin ito madaling makamit. Tumawa si Tian Wolzunzi. Napangiti si Xiaoyan. Tumayo siya mula sa lupa at pinaikot-ikot ang katawan. Nagsimulang kumaluskos ang buong buto. Isang komportableng pakiramdam, na nagmula sa kaloob-looban ng kanyang katawan, ang naglakbay sa kanyang buong katawan, na naging dahilan upang si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagpakawala ng isang ungol. Ito ba ang pakiramdam ng isang 9-star Dao Huang? Ito ay talagang napakalakas. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao at biglang naglabas ng suntok. Nag-iba agad ang espasyo sa harapan niya. Isang matalim na sonic boom ang nabuo sa kanyang kamao, na nagtataglay ng napakahusay na lakas. Ang lakas ng puwersang ito ay talagang 2 beses na mas malakas kaysa ilang araw na nakalipas. Matapos makalanghap ng medyo basang hangin, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Sinulyapan niya ang Earth Demon Puppet bago kusang ngumiti. Ang paggamit ng bagay na ito bilang isang bantay ay talagang napakahusay. Ngayong naubos ko na ang Mighty Huang Pill, dapat na akong umalis sa lugar na ito. Pagkatapos na patayin si Chen Yun, malamang na ang Wind Lightning Pavilion ay hindi makakaranas ng ganoong suntok habang nakahiga. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para makipag-away sa kanila. Dapat akong maghanap ng lungsod na may wormhole at umalis sa lugar na ito upang magtago mula sa kanila. Ang pagsisikap sa aking makakaya na lampasan ang klase sa Dao Huang sa lalong madaling panahon ay ang pinakamahalagang bagay. Nag-isip sandali si Xiaoyan. Sa wakas, ikanaway niya ang kanyang kamay at inilagay ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Pagkatapos kung saan ang mga pakpak ng buto ng kristal ay pinalawak mula sa kanyang likuran. Ang mabangis na hangin ay tumaas na may isang flap ng mga buto ng mga pakpak, na tinatangay ang fog sa paligid ng tuktok ng bundok. Ang katawan ni Xiaoyan ay nag-transform sa isang sinag ng liwanag na sumugod bago lumipad patungo sa labasan ng bulubundukin. Sa wakas ay naging kalat-kalat na ang kagubatan matapos lumipad si Xiaoyan sa kabundukan sa loob ng ilang oras o higit pa. Ang balangkas ng isang lungsod ay malabo ding lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Nakarating si Xiaoyan sa hindi kalayuan sa lungsod. Pagkatapos nito, mabilis siyang nagtungo sa pasukan ng lungsod. Gayunpaman, saglit siyang nag-alinlangan nang makita ang ilang figure ng tao sa kalsada. Naglabas siya ng dawpang mula sa kanyang storage ring, tinakpan ang kanyang ulo, at sa wakas ay naglakad patungo sa lungsod. Huminto ang tingin ni Xiaoyan sa pasukan ng lungsod nang malapit na siya rito. Napakaraming figure ng tao ang nagtipon doon. Malabo niyang narinig ang ilang mga salita tulad ng wanted. Bahagyang nakasimangot, lumapit si Xiaoyan sa pasukan ng lungsod nang walang nakakapansin. Lumipat ang kanyang tingin sa dingding kung saan nagkukumpulan ang mga tao at agad na nanigas ang kanyang mga mata. Isang maliwanag na pilak na papel ang nasa dingding ng lungsod. Nakapaloob dito ang larawan ng isang tao. Nakapagtataka, iyon ang nasa ulo ni Xiaoyan. Sa ibaba ng drawing ay may kulay pilak na hugis tore na selyo. Ang badge na ito ay minsang lumitaw sa dibdib ni Chen Yun. Maliwanag, ito ay isang wanted poster. Ang target nito ay si Xiaoyan. Maraming mga usisero ang nagtipon sa harap ng wanted poster. Maraming talakayan ang lumitaw. Ito ay usap-usapan na ang maliit na lalaki na ito ay pumatay kay Chen Yun ng Wind Lightning Northern Pavilion. Hindi nakakagulat na ang Wind Lightning Northern Pavilion ay naglabas ng isang wanted order. Talaga. Ang taong ito ay mukhang hindi mas matanda kaysa sa kanyang 20s. Na si Chen Yun ay isang elite na Daozang. Chi, hindi mo pa narinig ang tungkol sa bagay na iyon sa Tianbei City noong isang araw. Ang Hongklan ng Tianbei City ay naging miserableng estado. Ano ang silbi ng pag-isyo ng wanted order ngayon? Walang nakakaalam kung saan din siya tumakas. Baka umalis na siya sa hilagang rehiyon. Ang Wind Lightning Pavilion ay hindi lamang naglabas ng wanted order, ngunit ang angkan ng Han ng Tianbei City ay isinailalim din sa house arrest ng mga tao mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Dapat ay iniisip nila na gamitin ang mga ito para pilitin si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi tulad na si Xiaoyan ay isang tanga.
Paano siya nahuhulog sa kanilang bitag kung ang tatlong eksperto sa Winding Pavilion ay malinaw na alam niya na mula sa Northern Pavilion Pavilion? Lungsod. Marahas na nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang marinig ang huling pangungusap. Ang kanyang mukha sa ilalim ng dawpang ay biglang naging malungkot. Naglabas din ng kaluskos ang kanyang mahigpit na kamao. Wind Lightning Pavilion. Isang boses na naglalaman ng masasamang hangarin sa pagpatay ang mahinang lumabas sa pagitan ng mga ngipin ni Xiaoyan. Ang puot at puot sa loob nito ay hindi gaanong nakatago. Maliwanag, labis na nagalit si Xiaoyan sa sandaling ito. Ang kanyang karaniwang walang ekspresyon na sarili ay nagpakawala ng galit na pinigilan niya sa loob ng kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 977. Isang napakamapanganib na lugar. Isang figure ng tao ang nakatayo sa ibabaw ng luntiang dagat ng mga puno. Tumingin ang kanyang tingin sa hilagang kalangitan at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay nang damapo ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang mukha ng ekspertong ito ay biglang nagpakita ng pag-aalinlangan at panghihinayang. Malamang na ang ekspresyong ito ay magiging sanhi ng labis na pagkagulat sa kanyang mga kalaban. Ang hindi pangkaraniwang walang awa na taong ito ay maaaring gumawa ng ganoong ekspresyon. Ang angkan ng Han na naka-house arrest ng Wind Lightning Pavilion ay talagang isang bagay na hindi inaasahan ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, anuman ang sinabi ng isang tao, ang angkan ng Han ay may kaunting timbang sa loob ng Tianbei City. Bukod dito, hindi sila nakialam sa bagay na ito. Sa hindi inaasahan, ang mga bastard mula sa Wind Lightning Pavilion ay kumikilos sa isang kasuklam-suklam na paraan. Ang layunin ng Wind Lightning Pavilion, sa pamamagitan ng pagpapakalat ng balita na ang angkan ng Han ay gaganapin sa ilalim ng pag-aresto sa bahay, ay isang bagay na halata, na hindi na dapat banggitin. Nais nilang pilitin si Xiaoyan na ihayag ang kanyang sarili at iligtas sila. Sigurado si Xiaoyan na ang Tianbei City ay malamang na inookupahan na ng mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion sa sandaling ito. Sa sandaling ihayag niya ang kanyang sarili, malamang na mahaharap siya sa isang matinding labanan. Sa kasalukuyan, ang Tianbei City ay naging bitag na, naghihintay na mahulog si Xiaoyan. Ang bitag na ito ay hindi talaga naitago ng Wind Lightning Pavilion. Bukod dito, imposible rin na itago nila ito. Kahit ang mga ordinaryong tao ay alam kung ano ito. Paano naging posible na hindi ito napagtanto ni Xiaoyan? Kung talagang pag-uusapan ito ng isa, imposible para sa kabilang partido na lubusang baliwalain ang ganoong aksyon maliban kung ang taong iyon ay malamig ang loob. Ang tinatawag na bitag na ito ay natural na hindi magiging epektibo sa mga taong tulad nito. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hindi isang taong malamig ang loob. Patungo sa mga kaaway, maaaring siya ay naging malamig ang loob. Gayunpaman, sa mga normal na tao o sa mga kakilala niya, siya ay napakabait at ang kanyang personalidad na ito ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng ilang mga kaibigan at eksperto na nagtitipon sa paligid niya. Naramdaman ito ng mga taong tulad ni Hai Badong, Little Fairy, Queen Medusa hanggang sa Tian Wozunzi. Ang mga malamig ang loob sa kahit na ang kanilang mga kaibigan ay mahihirapang hikayatin ang iba na tretuhin sila ng totoo. Ang puntong ito ay bahagi ng alindog ni Xiaoyan. Huminga ng malalim si Xiaoyan at bamantong hininga. Nagalit talaga ang Wind Lightning Pavilion. Gusto nitong pilitin akong palabesan. Kung ganoon, gagawin ko ang gusto nila. Munting kapwa, balak mo bang magtungo sa Tianbei City? Siguradong puno na ng mga eksperto ang lugar na iyon ngayon. Isang matandang tawa ang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Ang isang dakilang tao ay may mga bagay na kaya niyang gawin at hindi niya magagawa. Ang bagay na ito ay isang bagay na napukaw ko. Dahil sa aking pagkatao, mahirap para sa akin na tumayo na lang sa tabi. Mahinang sagot ni Xiaoyan. Hihihi. Totoo nga ang mga salitang ito. Ang matandang ako ay napupuot sa uri ng mga taong idinadawat ang kanilang mga kaibigan at nauuwi sa isang mahiyain na paraan. Bagamat medyo bata ka, talagang bagay ka sa panlasa ng dating ako. Kung hindi mo nabanggit na mayroon ka ng guro, hindi ka magiging isang masamang pagpili para sa isang disipulo. Tawa ng tawa si Tian Wozunzi. Sobrang papuri sa akin ni Mr. Yao.
Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nanginginig ang kanyang mga balikat at dahan-daang nagkahiwalay ang isang pares ng mga pakpak ng buto ng kristal. Ngumiti siya at sinabing, "Kung ganoon, lumipat na tayo. Relax, hanggat ang dating ako ay nasa paligid, ginagarantiya ko na walang makakasama sa iyo hanggat hindi tayo nakakatagpo ng isang eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang." Tumawa ng malakas si Tian Wu Zunzi. "Kung ganoon, magpapasalamat ako sa matandang Mr. Yao." Tumawa din ng malakas si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa walang katapusang dagat ng malalagang berdeng puno. Isang pagmamataas ang hindi sinasadyang bumalot sa kanyang puso, at nagpakawala siya ng malinaw na dagandong patungo sa langit. Ang sigaw ay parang sigaw ng crane na malinaw na walang tigil na umalangaw sa ibabaw ng dagat ng mga puno. Kahit na ginawa ng iyong Wind Lightning Pavilion ang Tianbei City na isang lubhang mapanganib na lugar, ako, si Xiaoyan, ay hindi pa rin matatakot. Ang sigaw ay dahan-daang tumunog bago ang mga buto ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan ay i-flap. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang sinag ng liwanag na kumikislap patungo sa Tianbei City. Ang kapaligiran sa loob ng Tianbei City ay medyo kakaiba sa mga ilang araw na ito. Ito ay dahil alam ng lahat na napakaraming eksperto mula sa Tianbei City ang nagmamadaling nag-order. Sila ay naging sanhi ng maraming paksayon sa loob ng lungsod na maging balisa. Sa lakas ng Wind Lightning Pavilion, hindi sila magkakaroon ng kahit katiting na kwalipikasyon na lumaban kung nais ng Wind Lightning Pavilion na paalisin sila. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang bagay na kanilang inaalala ay hindi nangyari. Ang mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion ay walang ginawa sa kanila. Ang unang bagay na ginawa ng mga taong ito sa pagdating ay ikinulong ang manor ng angkan ng Han. Walang makaalis o makapasok. Ang buong angkan ay nakulong sa manor. Kahit na ang angkan ng Han ay nagtataglay ng napakalakas na lakas sa loob ng Tianbei City, hindi sila nagdulot ng malaking banta sa Wind Lightning Pavilion. Ang Great Elder ng angkan ng Han, si Han Fei, ay maaaring nakipag-away sa mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion sa galit noon, ngunit maaari lamang siyang sumuko sa kabila ng pakiramdam na nasasakal sa kanyang puso nang ang tatlong elder mula sa Wind Lightning Northern Pavilion ay sabay na umatake. Ang kanyang lakas ay kayang makipaglaban sa isang elder. Siguradong matatalo siya kung sabay-sabay na umatake ang tatlo. Gayunpaman, hindi parang ang paglaban ni Han Fei ay walang epekto. Ang mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion ay tinatakan lamang ang mga pasukan at labasan, at hindi pumapasok sa manor. Nagdulot ito ng kaunting pakiramdam ng Han Clan. Malinaw na naunawaan ng mga miyembro ng angkan ng Han ang mga intensyon ng mga aksyon ng Wind Lightning Northern Pavilion sa pagkakataong ito. Gusto nilang gamitin ito para pilitin si Xiaoyan, na nagtatago sa hindi kilalang lokasyon, palabas. Gayunpaman, maliban sa ilang tao, karamihan sa mga miyembro ng angkan ng Han ay hindi inisip na talagang magpapakita si Xiaoyan ng kanyang sarili dahil dito. Sa sandaling ito, medyo marami ang mga elite na disipulo mula sa Wind Lightning Pavilion sa loob ng Tianbei City. Higit sa lahat, naroon ang tatlong elder, Fang, Lei, at Dian. Ang lakas ng tatlong taong ito ay medyo mas malakas kaysa kay Chen Yun. Maliban kung ito ay isang matandang demonyo ng klase ng Daozang, napakakaunting mga tao ang maaaring makipaglaban sa kanila kapag sila ay nagsanib. Kahit nataglay ni Xiaoyan ang nakakatakot na lakas para patayin si Chen Yun, malamang na mahihirapan siyang labanan ang tatlong kilalang elder na ito mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Siyempre, hindi lang ang mga miyembro ng Han Clan ang gumagawa ng mga hula. Ang buong lungsod ng Tianbei at ilang iba pang mga lungsod, na nakarinig ng mga alingawngaw, lahat ay nagsisikap na malaman kung talagang darating si Xiaoyan. Gayunpaman, nahulaan ng karamihan sa mga tao na hindi lalabas si Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, mula sa paraan ng kanilang nakita, hindi maraming tao, na nag-iisip ng tama, ang maglalakas loob na pumasok sa mapanganib na lugar kahit na siya ang binata na tinatawag na Xiaoyan, na nagbigay sa kanila ng malaking pagkabigla sa Skystone Stage noon. Mabilis na lumipas ang 7 araw habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nakikibahagi sa mga talakayan. Ang Tianbei City ay kasing tahimik noong nakaraang 7 araw.
hindi dumating ang malaking labanan na inakala nila. Kaagad, napakaraming tao ang nadismaya bilang isang resulta. Tila hindi talaga ng ahas na lumapit si Xiaoyan. Minsan, ang mga tao ay isang kakaibang nilalang. Nang gumawa sila ng hindi tiyak na mga hula kanina, naisip nila na ang pagsingil ni Xiaoyan ay isang napakamangmang na ideya. Ngayon, matapos matiyak na hindi siya lilito, hindi nila maiwasang mabaygo. Tahimik pa nga silang nakaramdam ng kaunting paghamak. Ang kanilang mga puso ay naglagay ng paratang ng pag-abandona ng mga kaibigan sa ulo ni Xiaoyan. Isang magandang figure ang nakaupo sa isang upuang bato sa isang maliit na tahimik na patio sa loob ng manor ng angkan ng Han. Medyo absent-minded ang mga magagandang mata niya habang naglilibot sa kwarto. Ang kasalukuyang Hanzo ay mas payat kaysa dati. Bagamat nagpalabas pa rin siya ng lamig, nagpakita siya ng kaunti pang gumagalaw at nakakaawa. Marahang napabuntong hininga si Hanzo habang ang kanyang magagandang mata ay nakatutok saglit. Zuer, araw-araw kang tumatakbo dito. Isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran ni Hanzo habang siya ay bumubuntong hininga. Lumingon si Hanzo at natuklasan na si Han Yu iyon. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Hanzo. Tiningnan niya ang awa sa mukha ni Han Yu nang kinuyam niya ang kanyang kamay at biglang nagtanong. Ate, sa tingin mo, pupunta ba siya? Nagulat si Han Yu nang marinig niya ito. Lumipas na ang 7 araw, at walang balita tungkol kay Xiaoyan. Dahil sa pag-unawa niya kay Xiaoyan, hindi siya walang pusong tao. Gayunpaman, ang ilang araw na paghihintay ay naging sanhi ng pag-ugoy ng tiwala sa kanyang puso. Dapat, malamang na darating siya. Sa wakas ay sinabi ni Han Yu pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sana hindi siya dumating. Ang 3 matandang iyon mula sa Wind Lightning Northern Pavilion ay mga taong labis na kinatatakutan kahit ng lolo sa tuhod. Bagamat napakalakas ni Xiaoyan, malamang na hindi siya mapapantayan sa 3 matatandang lalaki. Ang mahahabang pilik mata ni Hanzo ay malumanay na kumurap habang siya ay mahinang nagsasalita. Hindi ka ba madidismaya kung talagang hindi siya darating? Hindi mo ba mararamdaman na parang mali ang paghusga mo sa kanya? Itinaas ni Han Yu ang kanyang matangkad na mga mata at nakangiting nagtanong. Bahagyang itinaas ni Hanzo ang kanyang mga kilay. Ang tanong na ito ay talagang nagdulot sa kanya ng lubos na pagkabalisa. Gayunpaman, seryosong tumango pa rin siya makalipas ang ilang sandali. Sabi niya, medyo madidismaya ako. Pero umaasa pa rin ako na hindi siya darating. Tandang babae. Umiling si Han Yu. Hinaplos niya ang itim na buhok ni Hanzo at inaliw siya ng isang ngiti. Relax, ang prinsipe sa iyong puso ay darating sa Tianbei City na may magandang buto wings, at tatalunan ang kalokohan ng mga bastard na ito mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Hindi sinasadyang ngumiti si Hanzo nang marinig ito. Inunat niya ang kanyang mga braso at ipinulupot iyon sa makitid na baywang ni Han Yu. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Han Yu at ang kanyang magandang mga mata ay naglalaman ng kaunting kahalumigmigan. Gamit ang boses na siya lang ang nakakarinig, mahinang bamulong si Hanzo. Huwag kang lumapit. Bang! Katatapos lang bamulong ni Hanzo sa sarili nang biglang umalangaw-ngaw ang dumadagandong na kulog sa kalangitan sa itaas ng Tianbei City. Kaagad, naramdaman ng buong lungsod ang isang mar-angle na aura na hindi gaanong nakatago na nagmamadali patungo sa lungsod sa napakabilis na paraan. Ang buong lungsod ng Tianbei ay nagkagulo nang lumitaw ang aura na ito. Maraming nakatulala na tingin ang tumingin sa direksyon kung saan nagmula ang aura. Isang sinag ng liwanag ang tumatagos sa hangin sa paraang parang kidlat mula sa direksyong iyon. Xiaoyan. Dumating na talaga siya. Talagang may lakas ng loob ang lalaking ito. Hahaha. Mukhang nanalo ang matandang ito sa taya ko sa pagkakataong ito. Ang Tianbei City, na tahimik sa loob ng ilang araw, ay tila nakabawi sa sandaling ito. Maraming maiinit na tingin ang tumingin sa langit sa labas ng lungsod. Alam nila na ang Tianbei City ay hindi natatahimik ngayon. 3 matandang lalaki sa tuktok ng 3 puno sa paligid ng manor ng angkan ng Han ay agad na nagmulat ng kanilang mga mata nang lumitaw ang aura. Dahan-dahan nilang itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa malayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanilang mga lumang mukha.
Darating na ba siya sa wakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 978. 9 Heavenly Lightning Prison Formation. Ang sinag ng liwanag ay bumagsak sa hangin at dumating, na tila isang bumabagsak na bituin na mabilis na tumatawid sa kalangitan. Sa isang kisap mata, lumitaw ito sa kalangitan sa itaas ng Tian Bay City at naging medyo payat na figure. Aw! Ang Tian Bay City ay unti-unting lumabo at mas solemn na nang lumitaw ang figure. Ang maringal na bagyo sa ilalim ng madilim na ulap ay nagbago sa lugar na isang mundo ng tubig. Bumuhos ang bagyo at damapo sa mga gusali, na naglalabas ng malinaw na tunog habang ginagawa ito. Sa isang iglap, naglabas ng tuloy-tuloy na tunog ang buong lungsod. Bagamat biglang bumuhos ang ulan, halos walang pumasok sa mga gusali. Maraming mga tao ang nasa ilalim ng bagyo habang ang kanilang medyo nag-iinit na mga tingin ay nakatitig sa figure sa kalangitan. Hindi inaasahan ng maraming tao na ang binatang ito, na tinatawag na Xiaoyan, ay magpapakita ng kanyang sarili sa kabila ng malinaw na pagkaalam na ang Tian Bay City ay isa ng lubhang mapanganib na lugar. Sa sandaling ito, medyo marami sa mga nagtaas ng ulo ang nakadama ng kaunting paggalang. Hindi na kailangang pag-usapan ang anumang bagay. Ang lakas ng loob lamang ng taong ito ay sapat na upang maitaas nila ang kanilang mga hinlalaki. Shoo! 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 Tila pinagdugtong ng kurtina ng ulan ang langit at lupa. Biglang may lumabas na rumaragasang tunog at mahigit 100 figure ang lumitaw sa matataas na gusali. Malamig ang kanilang mga tingin habang nakatitig sa figure ng tao sa langit. Isang mahina at malalim na sigaw ang lumabas sa tabing ng ulan. Sino ka? Xiaoyan. Tumayo ang binata sa langit habang nasa likod ang mga kamay. Anumang patak ng ulan na pumasok sa isang 10 talampakan radius ng kanyang katawan ay agad na naging kawalan. Kung titingnan sa malayo, parang may hindi nakikitang pader na nakatikip sa kanya. Isang mahinahong boses din ang dahan-dahang lumabas mula sa langit habang nangyayari ang lahat ng ito. Sa utos ng mga elder, patayin si Xiaoyan. Gawin mo. Agad namang nanlamig ang mga mata ng lalaking nakaberdeng damit sa harapan nang marinig ang pangalang iyon. Sa wakas, nagpakawala siya ng isang mahigpit na sigaw. Naiintindihan. Katatapos lang ng sigaw nang sumugod ang mahigit 100 figure mula sa nakapalibot na mga gusali. Nanginginig ang kanilang mga braso at lumitaw ang mahigit 100 mahahabang sibat na kulay pilak. Nanginginig ang mga sibat, naputol ang kurtina ng ulan, at bumaril patungo kay Xiaoyan habang may dalang malakas na hangin. Nang makita ito, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay tumaas sa isang malamig na ngiti. Bahagyang nakakunot ang kanyang mga kamay at biglang lumabas ang napakalaking jade green na apoy. Isang nakakatakot na mataas na temperatura ang nagpasingaw sa ulan sa loob ng radius na daan-daang talampakan. Ang bilis ng fire serpent na nilikha mula sa glazed lotus heart flame ay napakabilis. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ng mga eksperto mula sa Wing Lightning Pavilion. Ang mainit nitong temperatura ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga miyembro. Bago pa sila makapagpalabas ng pag-atake, ang ahas ng apoy ay lumapit sa paraang parang kidlat. Ang apoy na buntot nito ay umindayog, mahigpit na binasag ang dibdib ng lahat. Kaagad-agad, maraming pidgel na hilenghing ang maririnig habang maraming figure ang nahulog mula sa langit. Dama sila sa lupa, hinawakan ang kanilang mga dibdib, at paulit-ulit na umuungol. Isang padamdam na hindi sinasadyang tumunog mula sa loob ng Tian Bay City nang makita ng lahat si Xiaoyan na random na puwersahin pabalik sa 100 eksperto sa klase ng dawang mula sa Wing Lightning Pavilion. Ang masayang ugali na ito ay isang bagay na kahit na ang ilang mga dawang ay hindi taglay. Tila naging mas malakas si Xiaoyan pagkatapos mawala ng ilang araw. Ang mga tao mula sa Wind Lightning Pavilion ay ganito lamang ka-Jose. Hindi na kailangang humakbang pasulong ang mga hindi mahalagang tao na ito. 3 elder, dapat personal na pumunta at hulihin ako kung iyon ang iyong layunin. Ang matatalas na mata ni Xiaoyan ay biglang bumaril sa direksyon ng angkan ng Han matapos ang random na pagkatalo sa mahigit 100 eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion. Ang kanyang malamig na sigaw ay umaalingaw-ngaw pa rin sa buong Tian Bay City sa kabila ng malakas na ulan.
Kayo ang unang miyembro ng nakababatang henerasyon na kaming tatlo ay nagsanib kamay upang makuha mula nang kami ay naging mga elder ng Hilagang Pavilion. Unti-unting umalangaw-ngaw ang isang mahinang boses na malabo na nagdadala ng sinulid ng dumadagandong na kulog. Kaagad, ang tabing ng ulan sa langit ay tila napunit ng hindi nakikitang kamay. Tatlong matandang lalaki ang humakbang sa walang laman na hangin habang dahan-dahan silang naglakad. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang tatlong matandang lalaki na humahakbang sa ere at patungo. Ang aura ng mga taong ito ay medyo mas malakas kaysa kay Chen Yun. Sa kanyang hula, malamang na silang lahat ay 5-star na si Dao Zhang. Bukod dito, batay sa mga obserbasyon ni Xiaoyan sa aura ng isang matandang lalaki na may mahabang kulay pilak na kilay, malamang na naabot na niya ang rurok ng isang 5-star Dao Zhang. Tatlong 5-star Dao Zhang ang lumitaw ng sabay-sabay. Bukod dito, ito lamang ang lakas ng Hilagang Pavilion. Kung magtitipon ang 4 na pavilion, gaano kalakas ang lakas nito? Ang Wind Lightning Pavilion na ito ay talagang hindi umasa sa isang walang laman na reputasyon upang maging isang nangungunang paksayon sa Central Plains. Malamang na kayong tatlo ay Fang, Lei, at Dian Elders, tama ba? Napakataas talaga ng tingin sa akin ng Wind Lightning Pavilion. Dahan-daang sabi ni Xiaoyan. Natural na hindi ka isang ordinaryong tao sa pamamagitan ng kakayahang pumatay kay Chen Yun. Hindi ito itinuturing na labis para sa ating tatlo na lumitaw ng magkasama. Sagot ng matandang may kulay silver na kilay. Ang kanyang boses ay mahinang naglalaman ng dumadagandong na kulog. Tila ang likas na katangian nito ang naging sanhi ng labis na pagka-pressure ng lahat. Iyon ay isang bagay na maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili. Walang ibang dapat sisihin. Mahinang tugon ni Xiaoyan. Ikaw ang nagtataglay ng 3,000 lightning movement at pumatay ng isang elder ng aming Wind Lightning Northern Pavilion. Ang pagkakasala na ito ay hindi mapapatawad. Dahil sa ikaw ay isang nakababatang henerasyon, papayagan ka naming bumalik kasama namin sa Wind Lightning Pavilion. Ang Pavilion Head ay maaaring maawa at iligtas ang iyong buhay. Isang matandang lalaki na may maraming kidlat na natahi sa kanyang damit ng malamig na sumigaw. Kung pupunta ako doon, baka wala na talaga akong paraan para mabuhay. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Bakit kailangan pang mag-aksaya ng hininga sa taong ito? Hulihin muna natin siya. Sinabi ng Pavilion Head na sino mang pumatay sa mga miyembro ng ating Wind Lightning Pavilion ay kailangang magbayad para dito. Madadala natin siya, lampoin ang kanyang Daochi, at ikukulong siya sa Wind Lightning Tower magpakailanman. Ipapaalam natin sa iba na dapat nilang isipin ang kahihinatnan ng ating Wind Lightning Pavilion. Isang maitim na kahigpitan ang sumilay sa mga mata ng isang matanda na may berdeng damit habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang malupit na salita ng matandang ito. Lampoy ng Daochi ng isang tao at ikulong ang isa magpakailanman. Ang dalawang parusang ito ay napakatindi at nakakatakot. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang Earth Demon Puppet. Walang laman ang mga mata nito habang nakatayo sa tabi ni Xiaoyan. Madilim at malamig ang tingin nito habang nakatutok sa matandang lalaking iyon na nakasuot ng berdeng damit. Nagsalita si Xiaoyan na may malamig na ngiti. Gusto mong pilayin ang aking Daochi. Titingnan ko kung mayroon kang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Ang mga ekspresyon ng tatlong Wind Lightning Pavilion Elders ay bahagyang nagbago sa sandaling lumitaw ang Earth Demon Puppet. Bahagyang tumanggaw sila at sinabing, ito ay talagang isang Dao Zhang class puppet. Kahit na ang Wind Lightning Pavilion natin ay hindi nagtataglay ng ganoong kayamanan. Hindi inaasahan na ikaw ay nagmamay-ari ng ganoong kayamanan. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat para protektahan ang iyong buhay. Kung hindi ito sapat, paano ito? Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang singsing na kulay puti habang dahan-daang nagtanong. Isang walang katulad na kahanga-hangang spiritual strength ang muling gumalaw sa kanyang braso at tumalsik sa katawan ni Xiaoyan sa paraang parang baha habang tumutunog ang kanyang boses. Sa paglakas ng maringal na espiritual na lakas, ang aura ni Xiaoyan ay nagsimula na ring umakyat sa harap ng maraming nagulat na mga mata sa sandaling ito.
Ang maringal na aura ay tumama sa kalangitan. Maging ang bagyo ay huminto bilang resulta nito. Nang ang maitim na mga mata ni Xiaoyan ay naging isang walang malasakit na kulay pilak, sa wakas ay tumigil ang kanyang umaalingaw-ngaw na aura. Sapat na ba ito? Nakatuon ang kulay pilak na mga mata ni Xiaoyan sa Feng, Lei, at Dian elders. Ang kanyang mahinahon na boses ay tila umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tunay ngang tulad ng inilarawan ni Hong Tianxiao. Ang aura niyang ito ay dapat na nasa tuktok ng 7-star Daozang at papalapit na sa antas ng 8-star. Bukod dito, ang gayong lakas ay isang napakadalisay na espiritual na lakas. Malamang na mayroong isang makapangyarihang espiritual na katawan sa iyo. Kung hindi, mahirap para sa iyo na maabot ang ganoong antas ng mag-isa. Ang matandang lalaki na may mahabang kilay ay matamang pinagmamasdan si Xiaoyan habang nagsasalita ito sa mababa at malalim na boses. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Talagang napakatalas ng paningin ng matandang ito. Talagang natukoy niya ang pinanggagalingan ng kanyang lakas sa isang sulyap. Ang matandang ito ay higit na may karanasan kumpara kay Chen Yun. Ang lakas na ito ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat na napatay mo si Chen Yun. Gayunpaman, maaaring hindi ka makalabas ng Tianbei City ngayon. Walang pakialam na nagsalita ang matanda na may mahabang kilay. Hong Tianxiao, ipauubayan namin sa iyo ang papel. Hahaha. Elder Lei, makatitiyak ka na ang papel na ito ay hindi makikialam sa iyong laban hanggang sa matapos ang malaking labanang ito. Isang figure ng tao ang sumugod mula sa malayo bago tuluyang nasuspend ang sarili sa kalangitan. Ang taong ito ay si Hong Tianxiao. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan nang makita ito. Ang matandang ito. Isang figure ang biglang kumislap at lumitaw mula sa loob ng angkan ng Han pagkatapos na lumitaw si Hong Tianxiao. Gayunpaman, ang mahabang kilay at matandang ekspresyon ay naging sobrang ginaw nang lumitaw ang figurang ito. Malamig niyang sinabi, Han Fei, kung maglakas loob kang makialam sa labanan ngayon, ang matandang ako ay magagarantiya na ang iyong angkan ng Han ay mawawasak. Biglang huminto ang figure nang marinig ang sigaw na ito na puno ng malamig na lamig. Hinigpitan ni Han Fei ang kanyang mga kamao at ipinakita ang nahihirapang ekspresyon. Matandang Ginoong Han, ito ay isang bagay sa pagitan namin ng Wind Lightning Pavilion. Hindi ka dapat makialam. Ang mahinang tawa ni Xiaoyan ay dahan-daang napawi habang si Han Fei ay nahihirapan. Brother Xiaoyan, talagang isang masayang bagay para sa Han Clan na kaibiganin ka. Huminga ng malalim si Han Fei ng hangin. Itinaas niya ang kanyang ulo, at yumuko kay Xiaoyan sa isang hindi pangkaraniwang solemn na paraan bago itinoon ang kanyang tingin sa tatlong elder mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Napuno siya ng galit nang tumalikod siya at dumaong sa tahanan ng angkan ng Han. Lahat ng miyembro ng Wind Lightning Pavilion Northern Pavilion, makinig. Bumuo ng Heaven Lightning Prison Formation. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ng matandang lalaki na may mahabang kilay matapos pilitin si Han Fei pabalik. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong lungsod. Yes sir. Kakarinig pa lang ng sigaw ng maraming magagalang na boses ang agad na lumabas mula sa buong Tianbei City. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng tsila at maraming kidlat ang nabuo sa isang 8 sulok na hugis, na nagkataon na nakapalibot sa lokasyon ni Xiaoyan. Ang kidlat ay kumikislap at biglang nag-transform sa isang thunderbolt na sumabog patungo sa kalangitan, na umaagos sa makapal at madilim na ulap. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nagniningning na pilak na kinang ang nagkalat pababa. Hindi mabilang na bilang ng mga thunderbolt ang bumaba mula sa kalangitan sa isang siksik na paraan. Nagmukha silang isang bilangguan, na bumabalot sa buong lugar sa loob ng 1,000 talampakan sa paligid ng Xiaoyan. Ano man ang iyong pinagmulan, ang pagsuko ay ang tanging pagpipilian mo. Isang maliwanag na kidlat ang dahan-daang lumabas sa katawan ng tatlong matatanda. Kaagad, nag-transform sila sa isang napakalaking haligi ng kidlat na bumaril patungo sa mga ulap. Kaagad, ang nakapaligid na siksik na kidlat ay naging maraming beses na mas siksik. Bukod dito, mamamatay ka lang. Ang malamig na sigaw ay napuno ng nakamamatay na aura sa ilalim ng backdrop ng kulog, na naging sanhi ng panginginig ng puso ng isa. Battle through the heavens.
Kabanata 979. Thunder God's Fury. Bumubuhos ang mga kulog mula sa paligid. Sunod-sunod na tila lumalangoy ang kulay pilak na kidlat na parang maliliit na kulay puti na ahas. Ang lahat ng mga ito ay paulit-ulit na naglalabas ng mga nakasisilaw na kinang. Ang mga kidlat na ito ay naglalaman ng napakalaking lakas na umiiral sa paraang nakikita ng mata. Ang mundo ay madaling masira sa gitna ng kumikislap na kidlat at dumadagandong na dagandong. Putok, putok, putok. Sunod-sunod ang kulog. Ilang sandali pa, dahan-dahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa makapal, madilim na ulap, na halos nakulayan ng pilak. Isang sobrang nakakatakot na enerhiya ang natipon sa loob nito. Lumilitaw na ang Wind Lightning Northern Pavilion na ito ay talagang kumuha ng malaking kapital upang mahuli siya. Gumamit pa sila ng napakagandang porma sayon. Ang paggamit sa angkan ng Han bilang mga bihag at pagpilit sa inyo palabas ay talagang isang bagay na hindi ang estilo ng aming Wind Lightning Pavilion. Ang usapin ngayon ay maaaring maging sanhi ng pagpuna sa amin. Kaya, ito na rin ang huling pagkakataon. Gayunpaman, kailangan namin kayong mahuli. Hindi namin papayagang gamitin ang 3,000 lightning movement ng isang tagalabas. Anuman ang mananalo ngayon, ang angkan ng Han ay hindi na nauugnay sa bagay na ito. Ang matandang lalaki na may mahabang kilay ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Ang kanyang boses ay parang dumadagandong nakulog habang ito ay lumabas mula sa Thunderbolt Curtain, na umalangaw-ngaw sa buong Tianbei City. Nagdusa din sila ng maraming pressure habang hawak ang angkan ng Han sa ilalim ng house arrest sa mga ilang araw na ito. Sa pagsasabi ng mga salitang ito ngayon, binibilang nila ang mga tao mula sa Tianbei City at ang angkan ng Han. Siyempre, ang pinakamahalagang layunin niya ay ibalik ang kaunti sa negatibong imahe na nabuo sa ilang araw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning Northern Pavilion ay isa lamang sa Wind Lightning Pavilion. Kung sakaling masira nila ang reputasyon ng Wind Lightning Pavilion bilang resulta nito, hindi rin nila matatakasan ang responsibilidad na gawin ito. Tahimik na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang tatlong matandang lalaki. Hindi makikita ng isa ang anumang emosyon sa kanyang kulay pilak na mga mata habang sinabi niya. Atake lang. Ako, si Xiaoyan, ay tiyak na hindi gagawa ng isang bagay na kasing tanga ng pagsuko at pagpayag sa aking sarili na mahuli. Kung gusto mo akong hulihin, kailangan mong magpakita ng tunay na kakayahan. Itinuro ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa tatlong elder nang sabihin ang mga salitang ito. Ang Earth Demon puppet sa tabi niya ay nagbuga rin ng kislap sa mga mata nitong parang walang laman na butas. Natapakan ng mga paa nito ang walang laman na hangin habang nag-transform ito sa isang kulay pilak na figure na sumugod. Hihihi. Xiaoyan, ang kalaban mo ay si Elder Lei at ang iba pa. Payagan ang matandang ito na harapin ang puppet na ito. Ang Earth Demon puppet ay nagmamadaling lumabas nang biglang lumitaw ang isang crack line sa Thunderbolt Curtain. Sumugod si Hong Tianxiao habang tumatawa ng malakas. Agad niyang hinaranggan ang Earth Demon puppet. Patayin siya. Ang kulay pilak na mga mata ni Xiaoyan ay dumampi kay Hong Tianxiao sa isang walang pakialam na paraan habang siya ay mahinang nagsalita. Ang katawan ng Earth Demon puppet ay biglang naglabas ng silver glow nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Xiaoyan. Ang hangin ng palad nito ay naging lubhang matalas din. Bawat suntok ay may dalang malalim na sonic boom habang marahas silang humampes kay Hong Tianxiao. Nang makitang biglang nagpakita ng lakas ang Earth Demon puppet, hindi naglakas loob si Hong Tianxiao na maliitin ito kahit kaunti. Malinaw niyang alam na ang lakas ng puppet na ito ay lubhang nakakatakot. Kung siya ay pabaya, hindi imposibleng mapatay siya nito. Gayunpaman, maswerte na ang kanyang gawain ay pigilan lamang ito at hindi upang talunin ito. Ang maringal na nagniningas na pulang Daochi ay lumabas sa katawan ni Hong Tianxiao. Gumuhit siya ng 20 talampakang scimitars na marahas na sumayaw. Sa wakas, nabangga nila ang Earth Demon puppet. Isang matinding malaking labanan ang agad na sumiklab. Ang kidlat na kumikislap sa mahabang kilay, ang katawan ng matandang lalaki ay lalong naging siksik nang makitang matagumpay na hinarang ni Hong Tianxiao ang Earth Demon puppet. Tinitigan niya si Xiaoyan habang sinasabi niya sa malalim na boses.
Ang 9 Heavenly Lightning Prison Formation na ito ay isang mahusay na pormasayon ng aking Wind Lightning Northern Pavilion. Binubuo ito ng 23 ekspertong dawwangs at 46 na ekspertong dawwangs. At saka, kaming tatlo ang magsisilbing sentro ng formation. Kung magagawa mong malampasan ito ngayon, ang iyong pangalan na Xiaoyan ay makakayanig sa buong hilagang rehiyon ng Central Plains. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan dahil sa mga salitang ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at bahagyang inikot. Isang napakalaking spiritual swirling cannonball ang nabuo. Agad itong nagbuga ng putok at nagpaputok ng paputok. Lumitaw din ang isang magulong landas sa bakanteng espasyo sa daan. Sa harap ng pag-atake ni Xiaoyan, ang mahaba ang kilay na elder ay hindi nang ahas na bawasan ito. Ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago at ang mga ulap ng kulog ay kumulog sa kalangitan. Kaagad, isang malakas na ingay ang tumunog at ang isang 10 talampakan na laking kulog ay dumaong ng malakas, na tila isang galit na dragon. Walang awa nitong binasag ang umiikot na spiritual cannonball. Boom! 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 Ang dalawang mabangis na pag-atake ay dahan-daang nilipol. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa mabilis at mabangis na paraan. Gayunpaman, nauwi ito sa pagkalat ng umabot sa layo na 100 talampakan sa paligid ni Xiaoyan at ang mahabang kilay na elder. Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang dumaan sa 3 elder. May kidlat na liwanag na haligi sa kanilang mga ulo na bumaril sa mga ulap ng kulog. Sa kanilang tatlo, tanging ang mahaba ang kilay na elder ang nagdirekta ng mga pag-atake. Ang natitirang dalawa ay tila ibinubuhos ang lahat ng Daoqi sa loob ng kanilang mga katawan sa kulog na ulap na ito. Ang mahusay na pormasayon na ito ay talagang medyo malalim. Heaven Lightning Skill. Ang mukha ng mahaba ang kilay na elder ay malamig at mahigpit habang ang mga selyo sa kanyang mga kamay ay mabilis na nagbago. Ang mga ulap ng kidlat ay random na kumulo sa kalangitan. Ilang sandali pa, biglang itinuro ng kanyang daliri si Xiaoyan. Shi. Ang mga ulap ng kulog ay kumulo habang ang hindi mabilang na bilang ng napakalaking parang ahas na kulog ay bumaril mula rito. Sa wakas, sinaktan nila si Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Ang makapangyarihang aura na iyon ay nagdulot ng takot sa puso ng isa. Dahan-daang humakbang pababa ang mga paa ni Xiaoyan habang ang isang jade green na apoy ay lumundag mula sa kanyang katawan. Agad itong tumagos sa espasyong daan-daang talampakan sa paligid niya. Ang apoy ay mabangis na tumaas at nagsama-sama sa isang napakalaking apoy na lobo na umuungol sa kalangitan. Pinalawak nito ang napakalaking bibig at isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas. Ang mga kulog na bumaril ay nilamon nito. Matapos ang kulog ay ganap na lumunin ng apoy na lobo, ang sunod-sunod na alon ng muffled na kulog ay nagsimulang lumabas mula sa napakalaking katawan ng apoy na lobo. Medyo namutla na rin ang katawan nito. Gayunpaman, sa huli ay napinaw nito ang mga thunderbolt na iyon. Pumunta ka, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang mabangis na ekspresyon ang agad na bumungad sa mga mata ng apoy na lobo nang bumukas ang kanyang hakbang at lumundag sa langit, patungo sa mahaba ang kilay na elder at sa iba pa habang ginagawa ito. Bago dumating ang apoy na lobo, ang mataas na temperatura nito ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng 3 elder. Ang kanilang mga mukha ay mataimtim habang sila ay bumulalas. Heavenly Flame. Heaven Lightning Slash. Isang malakas na sigaw ang tumunog at isang maliwanag na pilak na kinang ang biglang sumilay sa kalangitan. Kaagad, huminto ang nagcha-charge na apoy na lobo. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong nahati, unti-unting nagiging ilusyon sa gitna ng tunog ng tsila. Sa loob ng maikling 10 minutong ito, ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay lubhang mapanganib sa kabila ng kanilang tila kalmado na kalikasan. Hindi alintana kung ito ay isang pag-atake ng kidlat o apoy, hanggat may nataman ng sinuman sa kanila, malamang na hindi sila magiging maayos. Ang ganitong matinding labanan ay isa na kahit isang ordinaryong daozang ay matatakot na sumali. Xiaoyan, huwag mong i-drag ang mga bagay-bagay kasama nila. Nasa kanila ang suporta ng mahusay na pormasayon at magagawang patuloy na gumamit ng mga pag-atake ng kidlat. Ang aking espiritual na lakas ay hindi maaaring manatili ng masyadong mahaba sa iyong katawan.
Sa makatuwid, dapat kang magmadali at ayusin ito. Ang paalala ni Tian Wu Zunzi ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig ito. Nakahinga siya ng malalim at dahan-daang idiniin ng kanyang daliri ang fire seal sa kanyang ulo. Nakabuo ito ng kawit at mabilis na lumabas mula rito ang isang makapal na kulay puti na apoy. Kinuha ni Xiaoyan ang bone-chilling flame sa sandaling ito ay lumitaw. Nahati ang jade green na apoy, nagiging fallen heart flame at green lotus core flame. Tatlong uri ng heavenly flames ang sinuspinde sa harap ni Xiaoyan. Sa wakas, ang tatlong uri ng apoy ay biglang nagsimulang magsanib nang nakakuyom ang kanyang kamay. Kaagad, kumalat ang isang nakakatakot na ligaw at marahas na puwersa. Tatlong uri ng heavenly flame. Paano ito posible? Ang tatlong elder, na hindi nagpakita ng emosyonal na pagbabago bago kanina, ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang tatlong uri ng heavenly flames sa harap ni Xiaoyan. Lahat sila ay hindi sinasadyang sumigaw ng hindi paniniwala. Ang ekspresyon ng mahabang kilay at matanda ay naging mas malungkot din matapos ang kanyang gulat na sigaw. Napalitan ng tingin ang dalawa. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at nagsimulang magbago ang selyo sa kanilang mga kamay. Kasunod ng mabilis na pagbabago sa kanilang mga hand seal, ang haligi ng kidlat na ibinuga mula sa kanilang mga ulo ay naging mas malakas. Matapos makatanggap ng napakaraming kidlat na daochi, ang kidlat na ulap sa kalangitan ay lumitaw na parang gumagapang na sinaunang mabangis na hayop. Nagbuga ito ng mga alon ng mababa at malalim na ingay na naging sanhi ng pagkamanhid ng ulo. Ang isang katulad na ligaw at marahas na enerhiya ay mabilis na nabuo sa parehong oras. Nang mabuo ang ligaw at marahas na enerhiya, unti-unting namutla ang mga mukha ng tatlong elder. Tatlong uri ng heavenly flames ang nagsasama sa kamay ni Xiaoyan. Habang sila ay nagsasama, ang mga sinulid ng mapanirang lakas ay tahimik na lumabas. Naging sanhi ito ng spatial strength sa paligid ng Xiaoyan na bumuo ng ilang parang thread na dark black na bitek. Ang mga bitek ay biglang lumitaw sa hangin sa sandaling ito. Sa kasalukuyang kalagayan ni Xiaoyan, hindi naging mahirap para sa kanya na pagsamahin ang tatlong uri ng heavenly flames. Kaya naman, dahan-daang lumitaw sa kanyang palad ang isang basin-sized na tatlong kulay na fire lotus makalipas ang ilang minuto. Ang tatlong kulay na fire lotus ay dahan-daang umikot. Sa bawat oras na ginawa nito, lumilitaw ang ilang madilim na itim na linya sa nakapalibot na espasyo. Xiaoyan, itapon mo ang magandang bagay na ito sa thundercloud. Iyon ang sentro ng formation. Hanggat nasira ang lugar na iyon, ang tatlong elder na ito ay malubhang masasaktan. Maging ang mga taong bumubuo ng formation sa labas ay magkakaroon ng backlash. Ang boses ni Tian Wu Zunzi ay tumunog sa puso ni Xiaoyan sa sandaling nabuo ang apoy na lotus. Gumalaw ang kamay ni Xiaoyan nang marinig ito. Ang tatlong kulay na fire lotus sa kanyang kamay ay umikot at lumipad palabas. Ang target nito ay ang kumukulog na ulap sa kalangitan. Muling nagbago ang ekspresyon ng mahabang kilay na elder at nang dalawa pa nang makita nila ang ginawa ni Xiaoyan. Kinagat nila ang kanilang mga dila. Tatlong subo ng essence blood ang iniluwa habang sila ay sumisigaw ng galit na galit. 9 Heavenly Lightning Prison, Thunder God's Fury. Bang! 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 Matapos tumunog ang sigaw ng tatlong tao, isang pagsabog na nakakapukaw ng kaluluwa ang agad na ibinuga mula sa kulog. Ang bilis ng pag-ikot ay huminto din. Kaagad, lumiwanag ang maliwanag na pilak at isang napakalaking kamao ng kidlat, 200 talampakan ang laki, ang bumalot sa ulap. Pagkatapos ay dumurog ito. Ang matatalim na sonic booms mula sa buong kalangitan ay karaniwang lumitaw ng sunod-sunod habang ang kamao ay lumitaw. Lumitaw din ang tuloy-tuloy na kaluskos. Maging ang kalye sa lupa ay biglang nag-crack, nagsiwalat ng napakalaking kamao. Ang napakalaking kamao ng kidlat ay nagdala ng nakakatakot na lakas habang ito ay bumagsak. Ang momentum na iyon ay isa lamang na naglalayong ganap na sirain ang lahat ng nasa harap nito. Gayunpaman, isang tatlong kulay na liwanag ang sumusulong sa ilalim ng takip ng nakakatakot na kamao nang hindi nahaharap sa anumang pagtutol. Bagamat maliit ang sukat nito, ang mapanirang lakas na lumabas mula rito ay nagbunga ng mga spatial crack lines habang ito ay umuunlad.
Battle Through the Heavens. Kabanata 980. Fire Lotus Might. Ang maliwanag na kumikinang na liwanag na enerhiya ay lumitaw na parang araw, na biglang lumitaw sa kalangitan. Ang tindi ng liwanag ay karaniwang naging sanhi ng lagay ng panahon na ito, na naging medyo madilim dahil sa mga kulog na ulap, upang maging lubhang maliwanag. Ang lakas ng gayong liwanag ay higit pa sa nagninangas na mainit na araw sa malayong kalangitan. Anong uri ng matinding glow ito? Malamang na walang sino man sa mundong ito ang nakakita ng gayong matinding liwanag. Ang mga mata ng isang tao ay malamang na makakita lamang ng kumpletong kaputian. Ang lugar na ito ay tila ganap na walang laman, na nagdulot ng pagkagulat sa puso ng lahat. Ang malakas na dumadagandong na kulog ay lumitaw tulad ng dagandong ng isang Diyos ng kulog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Gayunpaman, ang inaasahang pagsabog na nakakapukaw ng kaluluwa ay hindi lumitaw. Ang lugar kung saan nakipag-ugnayan ang tatlong kulay na lotus sa napakalaking kamao ng kidlat ay mayroong maraming spatial folds na nakikita ng mata. Ang dalawang sobrang nakakatakot na enerhiya ay tahimik na nagwawala sa isa't isa. Kasabay ng pagguho ng dalawang nakakatakot na enerhiya, dahan-dahang lumitaw ang kalahating talampakang lapad na itim na butas. Ang espasyo kung saan nagbanggaan ang dalawang enerhiya ay hindi nakayanan ang presensya ng isa at nauwi sa pagbuo ng ilang spatial crack. Unti-unting lumawak ang spatial black hole. Kumalat ito hanggang sa humigit kumulang 100 talampakan ang laki sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mga mata. Ang napakalaking kamao ng kidlat at ang tatlong kulay na lotus ng apoy ay nagsimulang magbago kasunod ng paglaki ng spatial na black hole. Maraming parang kulog na ahas na pilak ang sumunod sa napakalaking kamao habang mabilis silang bumuhos. Marahas silang idiniin patungo sa apoy na lotus. Sa harap ng ligaw at marahas na pag-atake ng napakalaking kamao ng kidlat, ang tatlong kulay na fire lotus ay naging kakaibang kalmado. Mabagal itong umikot at maraming panla ng apoy, na malabo na may dalang tatlong kulay ang lumabas, na humaharang sa lahat ng mga pilak na kidlat na bumuhos. Bagamat ang labanan sa pagitan ng dalawa ay ganap na tahimik at hindi nangyari ang labis na pumupukaw sa kaluluwa, masasabi ng sino mang may kaunting paningin na ang gayong palitan ay mas nakakatakot at mapanganib. Sa loob ng 100 talampakang radius ng palitan na ito, ang lahat, kabilang si Xiaoyan at ang tatlong Wind Lightning Northern Pavilion Elders ay malamang na mapupunta sa isang miserableng estado. Ang espasyo sa paligid ng locus yung iyon ay natatakpan na ng sunod-sunod na alon ng sobrang ligaw, nakakatakot na marahas na enerhiya. Unti-unting umikot ang apoy na lotus. Kasunod ng bawat pag-ikot nito, ang napakalaking kamao ng kidlat ay malabo na medyo lumabo. Kasabay nito, mas lalong namutla ang ekspresyon ng tatlong elder. Ang mapanirang lakas sa loob ng apoy na lotus ay nagdulot sa kanila ng isang takot na bumakas mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang bilis ng pag-ikot ng tatlong kulay na fire lotus ay biglang naging mas mabilis sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Kasunod ng pagtaas ng bilis nito, ang bilis kung saan ang napakalaking kamao ng kidlat ay naging dimmer. Sa huli, biglang nanginig ang kamao at dahan-daang kumalat ang maraming basag na linya sa harap ng gulat na mga mata ng tatlong matanda. Sa kalaunan, naglabas ito ng crack, na tunog at bumagsak sa hindi mabilang na bilang ng mga kulay pilak na liwanag na spot. Sa lakas ng mahusay na porma sayon, ang buong pag-atake ng tatlong elder ay hindi napigilan ang nakakatakot na tatlong kulay na fire lotus. Kung umasa si Xiaoyan sa sarili niyang lakas para likhain itong tatlong kulay na fire lotus, natural na napakahirap para sa kanya na makamit ang epektong ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay humiram ng lakas ni Tianwu Zunzi. Kaya, ang kanyang lakas ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Ang lakas ng tatlong kulay na fire lotus, na kasalukuyang ipinakita niya, ay natural na lubhang nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang Angry Buddha Lotus Flame ay isang makapangyarihang Dao technique na ang lakas ay sasamahan ng pagtaas ng lakas ni Xiaoyan. Hanggat ang lakas ni Xiaoyan ay patuloy na tumaas, ang kapangyarihan ng Angry Buddha Lotus Flame ay magiging mas nakakatakot din. Grog. Ang napakalaking kamao ng kidlat ay bumagsak at ang tatlong elder ay nauwi sa pagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Lalong tumindi ang gulat sa kanilang mga mata.
Hindi inaasahan na kahit na sa pinagsamang lakas nilang tatlo kasama ang tulong ng 9 Heavenly Lightning Prison Formation, hindi nila nagawang talunin ang nakakatakot na Fire Lotus attack ni Xiaoyan. Ang kulay ng tatlong kulay na Fire Lotus ay naging mas malabo nang bumagsak ang napakalaking kamao ng kidlat. Gayunpaman, ito ay maswerte na ito ay hindi lamang nakakalat bilang isang resulta. Sandali itong huminto bago naglabas ng Shu na tunog. Pagkatapos ay nag-transform ito sa isang sinag ng liwanag na umaakyat patungo sa mga ulap sa kalangitan. Nang makita ito, agad na umiling ang mahabang kilay na matanda. Nagmamadali niyang pinalitan ang kanyang hand seal at agad na bumaril mula sa thundercloud ang dalawang malalaking haligi ng kidlat. Ang target nila ay ang Fire Lotus. Bang! Ang mga haligi ng kidlat ay walang awa na inatake ang apoy na lotus, ngunit hindi nila ito pinahinto kahit kaunti habang ang tatlong kulay na mga panla ng apoy ay bumangon. Ang mga panla ng apoy na ito ay maaaring mukhang kasing laki ng isang daliri, ngunit agad nilang pinasingaw ang mga haligi ng kidlat sa kawalan kapag nagkadikit. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng panginginig ng lahat sa takot. Ang mga haligi ng kidlat ay hindi huminto sa pag-atake ng apoy na lotus. Habang tumataas ang panla ng apoy, ang liwanag na sinag na nabuo ng lotus ng apoy ay sumisingil sa mga ulap ng kulog. Heaven Hall, Scatter Formation. Ang mga mata ng mahaba ang kilay na elder ay agad na nanliit sa laki ng isang butas ng pitchel nang makita ang apoy na lotus na humahampas sa ulap ng kulog. Isang nakakatakot na malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, bago pa makabangon ang mga eksperto ng Wind Lightning Northern Pavilion sa labas ng formation mula sa kanyang sigaw, ang loob ng thundercloud ay nagbuga ng nakakapukaw ng kaluluwa na pagsabog na umalangaw-ngaw sa lugar. Kaagad, isang napakalaking alon ng apoy ang lumabas sa paraang parang tubig baha. Ang kulog na ulap ay nagtiis sa isang iglap sa harap ng pag-atake mula sa napakalaking alon ng apoy bago ito pumutok, na naging mga kumpol ng maliliit na kumikinang na kuryente habang ginagawa ito. Ang thundercloud ay nilikha ng mga eksperto mula sa Wind Lightning Northern Pavilion at ng tatlong elder. Kaya naman, natural na sila ay nasangkot ngayong nawasak na ito. Agad na nawala ang thunderbolt curtain na kumalat sa buong lugar. Maraming drug na tunog ng dugo na inilalabas ang paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa Tianbei City. Ang ilan sa mga taong nakatayo sa mga gusali ay unang nahulog sa ulo. Ang mga tao sa loob ng Tianbei City ay hindi sinasadyang nagpunas ng kanilang malamig na pawis nang marinig nila ang tunog ng dugo na isinusuka mula sa lahat ng direksyon. Ang maringal na bagyong iyon ay pinasingaw din ng alon ng apoy sa kalangitan. Ang mabagyong panahon mula kanina ay naging isang malinaw na kalangitan na umaabot ng libu-libong kilometro. Kahit na ang magkasanib na pagsisikap ng tatlong elder mula sa Wind Lightning Pavilion at ang paggamit ng 9 Heavenly Lightning Prison Formation ay hindi siya mabibitag. Itong Xiaoyan ay talagang nakakatakot. Pagkatapos makipaglaban sa tatlong elder ng Wind Lightning Northern Pavilion at sa maraming eksperto, malamang na ang pangalan ni Xiaoyan ay kakalat sa buong hilagang rehiyon sa loob ng ilang araw. Hahaha. Ito ay talagang masaya. Hindi ako nag-aksaya ng isang paglalakbay sa oras na ito. Ang malaking labanan na ito ay ang pinakamatinding labanan na nakita ko sa aking buhay. Malamang na si Xiaoyan ay halos hindi makahanap ng isang kalaban sa mga nakababatang henerasyon. Ito ay usap-usapan na ang Wind Lightning Pavilion ay may isang Yang Mistfang. Ang kanyang talento sa pagsasanay ay itinuturing na napakahusay at ito ang pinili bilang susunod na Eastern Pavilion Head. Siguro kung siya ay makakalaban kay Xiaoyan. Ang mga katawan ng mahaba ang kilay na elder at ang dalawang iba pa sa langit ay tumahimik saglit habang ang buong lungsod ay naglalabas ng maraming pribadong pag-uusap. Ang kanilang mga mukha ay tuluyang namutla habang ang kanilang paghinga ay naging matamlay. Ang malakas na pagkalat ng ulap ng kulog ay lubhang nakapipinsala sa kanila. Umalis. Bahagyang nanginig ang kamay ng matanda na may mahabang kilay. Ilang sandali pa, sa wakas ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at mahinang nagsalita. Dahil pinilit mo akong lumabas, hindi mo maasahan na aalis lang ako nang walang dala pagkatapos maubos ang malaking lakas para makipag-away sa iyo. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Namilog ang kanyang mga mata at isang marilag na espiritual na lakas ang agad na lumabas sa lahat ng direksyon.
Agad itong tumagos sa kalawakan at marahas na diniin ang tatlong matanda na matamlay ang aura. Grog. Pagod na ang katawan ng tatlong elder. Nang makaranas ng ganoong kabigat na suntok, isang subo ng sariwang dugo ang agad na tumalsik sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik na parang mga kanyan. Nang sila ay sapilitang pabalik, ang mga singsing na isinuot sa kanilang mga daliri ay natanggal. Pagkatapos nito, ang mga singsing na ito ay hinawakan ng espiritual na lakas ni Xiaoyan bago lumipad pabalik sa kanya. Agad na nagalit si Elder Feng nang makitang ninakaw ang kanilang storage rings. Sisiga na sana siya sa galit nang pigilan siya ng malungkot na mahaba ang kilay na Elder. Umalis muna tayo. Sa isang mahigpit na sigaw, pinakawalan ng mahabang kilay na Elder at ng dalawa pa ang kanilang natitirang Daochi. Lumiwanag ang kidlat at silang tatlo ay naging tatlong sinag ng liwanag na sumugod palabas ng Tianbei City sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, nawala sila sa abot tanaw. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay matapos makita ang tatlong elder na tumatakas sa malayo. Hawak niya sa kamay niya ang tatlong storage ring. Hindi naman sa wala siyang balak na patayin silang lahat, ngunit ang tatlong ito ay nagdikit na parang chewing gum. Kung talagang pipilitin niya ang mga ito hanggang sa yugtong iyon, malamang na mas matatalo si Xiaoyan kaysa sa natamo niya. Nagawa niyang talunin ang tatlo sa kanila, ngunit ang pagpatay sa kanila ay mangangailangan sa kanya na magbayad ng napakahirap na halaga. Napatingin si Xiaoyan sa storage rings. Pinahid ng daliri niya ang mga ito. Nang hihiram kay Tian Wu Zunzi ang maringal na spiritual strength, madali niyang naalis ang mga espiritual na imprint sa kanila. Ang espiritu ni Xiaoyan ay mabilis na sumalakay sa mga singsing matapos tanggalin ang imprint. Pagkatapos ng paghahanap, tatlong matingkad na kulay pilak na mga balumbon ang kumislap at lumitaw sa kanyang kamay. Talagang kasama nila ang tatlong matandang ito. Ang tatlong kulay pilak na mga scroll na ito ay katulad ng nakuha niya mula kay Chen Yun. Maging ang mga ugat ng dugo sa ibabaw nito ay eksaktong pareho. Maliwanag, ang tatlong scroll na ito ay dapat na bahagi ng 3,000 Lightning Illusionary Body. Gayunpaman, hindi niya alam kung makakakuha siya ng kompletong bersyon ng mga ito pagkatapos isama ang scroll na nasa kanyang mga kamay. Hindi maiwasan ni Xiaoyan na makaramdam ng kaunting pagkabalisa pagkatapos mag-isip hanggang sa puntong ito. Siyempre, natural na hindi niya ito susubukan sa ganitong uri ng sitwasyon. Binaliktad niya ang kanyang kamay at inilagay ang tatlong scroll sa kanyang storage ring. Kaagad, ang kanyang madilim na mga mata ay dahan-daang lumingon kay Hong Tianxiao, na nakakulong pa rin sa Earth Demon Puppet. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Xiaoyan ay mas matindi pagdating sa matandang ito. Alam niya na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chen Yun sa kanyang mga kamay ay ipinakalat ng taong ito. Ang impormasyong mayroon sa kanya ng mga tao mula sa Wind Lightning Pavilion ay dapat na isiniwalat din ng matandang ito. Maaaring hindi posible na patayin ang tatlong elder ngayon, ngunit ang Hong Tianxiao na ito ay kailangang mamatay. Si Hong Tianxiao, na nakikipaglaban sa Earth Demon Puppet sa di kalayuan, ay natural na naramdaman din na ang tatlong elder ay tumakas pagkatapos matalo. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Ang tatlong matandang bastos na ito. Galit na umuungal si Hong Tianxiao sa loob ng kanyang puso. Pinilit niyang ibalik ang Earth Demon Puppet nang maramdaman niya ang isang pares ng malamig na mga mata, na naglalaman ng layuning pumatay, na binaril mula sa malayo. Agad na naging mas mapatla ang ekspresyon ni Hong Tianxiao matapos maramdaman ang kapal ng layunin ng pagpatay sa mga mata na iyon. Napuno ng pait ang bibig niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang nasaktan niya sa pagkakataong ito.